Magandang araw mga ka-Mami. For today mini vlog nga ay samahan nyo kami sa aming mga kaganapan. Bago nga ang lahat ay nag-almusal muna kami dyan at dahil 3 days walang pasok ang asawa ko ay ito ang unang araw ng aming mga gawain. Gagawa nga ang asawa ko dyan ng malalagyan na gamit ng aming paparating na baby na hindi na gagamitin pagdating ng araw. O diba advance? Dito nga pala sa Canada ay uso talaga itong outdoor storage. Dito nakalagay lahat ng mga gamit namin na miminsanan lang gamitin. Buti na nga lang at medyo malaki-laki ito kaya marami kaming pwedeng mailagay. Kasi maliit lang naman ang aming bahay. Uhugas muna ako dyan ng aking kamay. At sa makakapansin, ng tunay na pangalan ng asawa ko ay kalinaw ng mata mo. Dini nga ay hindi biro ang magpagawa ng mga ganyang sink sa labas o gate. Ay, sobrang mahal. Maiiyak ka na lang. At mabisita ang aming huling haharbisin na upo at iilang mga sitaw. Fast forward nga at kami ay aalis muna dyan para mamili ng grocery namin pang 1 week at ang materyales para sa gagawin ng asawa ko. At nagpainit pa nga dyan si Buntis. Kami nga dito sa Canada ay once a week kung mamili ng aming groceries. Ari nga pala ang aking poging driver. Oh my God! Wow! At hello daw sa inyo, sabi ng aming alaga na 3 taon na nakadikit dyan. At nakarating na nga tayo din sa pamilihang bayan, ang Food Basic. At sa susunod ay i-share ko sa inyo kung magkano ba ang groceries namin dito weekly para masabi nyo kung ano ba talaga ang cost of living din sa Canada. Ari nga pala, ang presyo ng upo din di ba ang mahal? Ay pagkakaliit pa. Kaya napakalaking bagay ang makapagtanim tuwing summer ng mga gulay dito kasi malaking kabawasan sa gastos. Alam nyo ba, ang asawa ko na lang talaga ang namimili at nalabas mula nung 30 weeks na ang tiyan ko. Ay dahil lang sa pagbablog na ito ay napilitan akong lumabas at sumama kahit hirap na si Buntis maglakad. Papa Mets, baka naman payayamanin mo na ako. Dito sa Canada ay uso lagi ang may pa-sale na mga bilihin. Kaya talagang target namin dito ay yung mga naka-sale. Kasi talagang miminsanan lang mangyari iyon. Dine ay bibihira lang ang taong cash ang ibabayad sa counter. Normal dito ang puro credit card ang gamit kasi kung balak mong dini mamalagi at in the future ay kumuha ng sarili mong bahay, sasakyan o mag-business ay ang number 1 requirements ay ang credit score mo. So kung gusto mong magkaroon ng mataas na credit score ay huwag kang papalya sa pagbabayad ng credit card mo at mas okay nga kung advance ka pang magbayad. At natapos na nga kami mamili ng groceries namin at ang susunod na pupuntahan natin ay ang pinakamalaking hardware store din sa aming lugar. Fast forward nga at nandito na tayo sa Rona. Dito masarap mamili kung bagong lipat ka ng bahay at marami nga ayusin at papalitan dahil kompleto na dito. Malapit na talaga ang Pasko pero ang mahal ng mga Christmas decor kaya pass. Kaya kung may balak kang bumili dito ng hindi brand yung bahay, ay ihanda mo talaga ang sarili mo kasi mapapaaray ka talaga sa gastos. Tingnan nyo sa huli ng video ko ang presyo na nabili namin din Para laang yun sa mga patungan ng gamit sa outdoor storage namin ha, tipid pa yon. At dahil hingal na ang Buntis at hirap na talaga makalakad, ay uuna na ako sa sasakyan at doon ko na laang hihintayin ng asawa ko. Kaya hanggang dito na lang ang mini vlog natin na medyo napahaba na. Maraming salamat po!